May update ang Philippine National Police ngayong umaga tungkol sa negosyanteng si Charlie Atong Ang na nahaharap sa mga kasong kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention dahil sa mga nawawalang sabongero. Mula sa Camp Crame, may ulat on the spot si June Veneracion. June? Rafi, patuloy na binaverify ng Philippine National Police ang imutulang na report na nakalabas na umano ng bansa. Ang pugandang negosyante na si Charlie Atong Ang. Wanted si Ang para at serious illegal detention kaugnay sa pagkawala ng ilang sabongero. Dahil naman naniniwala si PNP Chief Jose Meleccion Artates Jr. na malaki ang posibilidad na nandito pa rin sa Pilipinas si Ang. Person, especially the one you're asking, Atong Ang. The last known place na pinuntahan niya, of course, is matagal na yun, dito pa rin sa Pilipinas. And if there were reports that he pled already leaving our country, we are verifying that. But to the strongest possibility, nandito siya sa Pilipinas. Sinabi ni Artates matapos pangunahan ng distribution ng reward sa mga tipster ng PNP na naging susi sa pagkakaaresto sa mga wanted person. Sa record ng PNP, nasa 500,000 ang may mga kinakaharap na arrest warrant at tinak ng PNP na hindi sila tinitigil sa paghahanap sa kanila. Kinumpirma naman ni Artates na nakilala na nila ang dalawang sangkot sa pamamaril sa vlogger na si Mima Alicia. Sila ngayon ang target na nagpapatuloy na hot pursuit operation. Sunod naman daw nilang hinanlan ng mastermind sa krimen. Nakilala ang dalawang suspect 24 oras Kilala sila sa pamamagitan ng pag-iimbestiga sa mga nakolektang CCTV footage. Sabi naman ni Colonel Allen Reyco, OIC ng Public Information Office ng PNP, ang isa sa mga nakilalang suspect ay may mga kinakaharap na kaso pero hindi pa masabi ngayon ng PNP kung ano ang mga krimen na kanyang sinasangkutan. Yan dito sa Balarito sa Camp Crame, balik sa Rafi. Maraming salamat, June Veneracion. Arestado ang isang akyat bahay sa Tondo, Maynila. Natangay niya mula sa isang apartment building doon ng halos 20,000 pisong halaga ng mga gamit, kabilang ang 2 pares ng rubber shoes. Balita natin ni Jomar Presto. Aakalain mong residente ang lalaking yan na bumababa sa second floor ng isang apartment building sa Tondo, Maynila kahapon ng madaling araw. Pero ang lalaking nakuhanan sa CCTV, akyat bahay pala ayon sa pulisya. Sa investigasyon ng otoridad, nakita raw ng suspect na bukas ang gate ng gusali kaya pinasok niya ito. Nasa labas daw ng unit ng biktima ang rubber shoes at tsinelas na kanyang ninakaw. Natangay ng lalaki ang mahigit 19,000 pesos na halaga ng mga gamit. May tatak yung mga sapatos, tsinelas. Doon na lang nakita sa CCTV nilagay sa isang dilaw na timba. Sabi ng pulisya, umaga na nang malaman ng biktima na nawawala ang kanyang mga gamit. Ayon sa biktima na tumangging humarap sa kamera, humingi siya ng tulong sa kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng social media hanggang makilala ng isang opisyal ng kalapit na barangay ang lalaki. Positibo raw siyang natukoy dahil bukod sa kuha ng CCTV, naiwan niya pa sa mismong nilooban niyang gusali ang kanyang tsinelas. Na-recover sa sospek ang 2 pares ng rubber shoes na aabot sa 13,000 pesos ang halaga. Gayon din ang mismong timba na pinaglagyan niya ng mga ninakaw na gamit. Nabawi rin ang 2 pares ng tsinelas na naibenta na umano ng sospek sa halagang 500 pesos. Aminado naman ang sospek sa kanyang nagawa. Pauwi na rin po dapat ako noon, nakita ko pong bukas. Nakakit po ako, umakyat po ako. Kinuha ko yung sapatos. Pasensya na lang po sa nagawa ko. Maharap ang sospek sa reklamong theft. Jomer Presto nagbabalita para sa GMA News. Mga kapuso, may panibagong sama ng panahon na binabantayan sa Pacific Ocean. Namataan ng pag-asa ang low pressure area, 1,635 kilometers silangan ng southeastern Luzon. May medium chance ang nasabing LPA na maging isang bagyo sa loob ng 24 oras at posible ring pumasok sa Philippine Area of Responsibility mamayang hapon o bukas. Posible itong tawaging bagyong Quiapo. Sa ngayon, wala pa yung epekto sa lagay ng panahon sa bansa. Hanging habagat pa rin ang posibleng magpaulan sa Mindanao at ilang lugar sa Luzon at Visayas, kasama na ang Metro Manila. Makaaasa naman sa maaraw at maayos na panahon ang nalalabing bahagi ng bansa pero posible pa rin ang mga local thunderstorm. Nakataas ang thunderstorm watch sa NCR, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite.
Hanggang mamayang alas 10 ng gabi, posible sa mga nasabing lugar ang biglang buhos ng ulan na may pagkulog at pagkidlat. Abiso po sa mga motorista, epektibo na ngayong araw ang mega oil price hike sa ilang produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, 10 pesos and 68 centavos ang dapat na pinakamalaking taas presyo sa kada litro ng diesel. 3 pesos and 65 centavos naman sa gasolina, habang 11 pesos and 77 centavos sa kerosene. Ayon sa DOE, epekto pa rin yan ang nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Utay-utay na ipatutupad yan ngayong linggo ng ilang kumpanya. Nagkaubusan ang supply ng ilang produktong petrolyo sa ilang gasolinahan dahil sa dami ng mga nagpakarga bago ang mega oil price hike ngayong Martes. Problemado ang ilang namamasada dahil kakainin lang ng taas presyo ang kanilang kita. Balitang hatid ni James Agustin. Alas 11 na ng gabi, mahaba pa ang pila ng mga motorista na magpapakarga sa gasolinang ito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ang motorcycle taxi rider na si Randolph, paubos na ang gasolina. Naka-anim na gasolinahan na raw siya na mahaba ang pila. Masakit sa ulo talaga yan. Dagdag na naman sa gastusin yan, yung pagtaas na naman ng gasolina. Paano discarding ginagawa? Gano'n lang talaga sir, sipag lang. Kahit na malayo yung mga biyahe, kuha na lang ng kuha para makapag ng gasolina lang. Tsaka pangkain ng pamilya lang, okay na yan. Nagpakarga na rin ang TNVS driver na si Jobert bago gumarahe para hindi abutan ng big time oil price hike. Malaki na naman daw ang mababawas sa kanyang kita. Para kumita ka, dagdag ka na lang ng oras. Kung dati 14, gawin mo ng kahit mga 2 oras, dagdag ka na ulit. Sa isang gasolinahan sa Fairview, naubos na ang supply ng gasolina at diesel bandang alas 10 kagabi. Kaya zero ang nakasaad sa kanilang digital price board. Magpapaharga pa man din sana si RB at kanyang katrabaho bago umuwi. Kanina may gasolina kanina eh. Ngayon lang kami naubusan para makauwi. Ano yan? Tulak. Naglagay naman ng karatula sa gasolinang ito dahil out of stock ang diesel. Hindi raw sigurado ng mga pampatendan kung kailan magkakaroon ng supply. Hanggang madaling araw marami ang humahabol na makapagpakarga. Gaya ng taxi driver na si Alex na ang kinita halos napunta lang daw sa 23 litro ng gasolinang pinakarga. Nangangamba siya na mababawasan pa ito dahil sa panibagong taas presyo. Ngayon nga, magkano lang kinikita ko rito? Siguro mga 400 na lang sa 24 oras akong biyahe. Kaya mahirap talaga. Kailangan matulungan kami na kahit papano, sana bumaba yung gasolina, hindi tataas. Para yung kita namin, sapat sa pamilya namin. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News.